Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling balita kaugnay ng Bagyong Goryo mula sa aming kasamang si Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Magandang gabi sa iyo, Amor. Nasaan na si Bagyong Goryo? Magandang gabi din sa iyo, Miss Aya. Magandang gabi, Pilipinas. Ngayong gabi po makakasama natin si Mr. Ozar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good evening, Mr. Aurelio. Good evening sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, sa mga oras na ito po ba, nasaan na po ba ang lokasyon nitong si Bagyong Goryo at ano ba ang taglay nitong lakas ng hangin, pati na rin yung track na tinatahak nito o yung direksyon? At meron pa ba tayong nakataas ngayon na storm warning signal? Sa oras nito ay nasa West Philippine Sea itong sentro ng Bagyong si Goryo at patikilos ito na pa-northwest sa bilis na 26 km per hour. Kaninang alas 4 ng hapon, ito nasa layong 230 kilometers west ng Dagupan City. Kapag nanatili sa kanyang direksyon na northwest sa bilis na 26 km per hour, inaasahan po natin na bukas ng madaling araw ay nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakataas lang po ng Public Storm Warning Signal number 1 dito lamang po sa Pangasinan at Zambales. Okay, since nabanggit mo nga na malapit na lumabas ng ating Philippine Air Responsibility itong si Bagyong Goryo, ano naman ang asahan natin sa susunod na 12 oras dito sa ating panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao? Ano ba ang nilalaman ng inyong 5 p.m. weather forecast para sa gabing ito? Inaasahan po natin dito sa Pangasinan at Zambales kung saan nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1 ay makakaroon po ng pag-ulan at may mga malakas na hangin. Ulo po yan ng Bagyong si Goryo. At doon sa naman sa Mimaropa ay mahulap po tayo na may mga light to moderate rains lang at thunderstorm. At dito naman sa Metro Manila at gayon din sa labing bahagi ng ating bansa ay maganda po ating panahon kumpara kahapon o kaninang umaga. Kung saan ay bahagyahang ang ating kalangitan na may mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. So ayan mga kababayan, kung mapapansin naman po natin talagang dito sa mga lugar o sa probinsya po ng Pangasinan at Zambales at dito rin po sa may sa nakataas sa signal number 1, dito po natin mararamdaman yung epekto pa rin nitong si Bagyong Goryo at dito naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan naman po natin ang unti-unting improvement dito sa ating panahon habang ito pong si Bagyong Goryo ay papalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. At eto naman Mr. Aurelio, kung babalikan lamang natin itong mga nagdaang bagyo dito sa ating bansa na si Dante, Emong at Fabian, kung ikukumpara natin si Goryo lang po, yung talagang maituturing natin na pinakamalakas at nagkaroon nga ng mas malaking epekto dito sa kalupaan ng ating Pilipinas. So, ano ba ang dahilan bakit itong si Bagyong Goryo lang yung maituturing natin na naging pinakamalakas na ito nga yung pang-apat nating bagyo, no? So, ano ba yung nakikita dahilan ng Pag-asa at ito yung nagkaroon ng mas malaking impact dito sa ating kalupaan? Itong pang-apat na bagyo sa buwan na itong si Goryo ay dumaan sa kalupaan kumpara nung nakalipas ng 3 bagyo na si Emong, si Fabian at si Dante na hindi dumaan sa kalupaan. Kaya po ay walang mga pinsalang naganap sa ating bansa. Ito lamang po si Goryo na dumaan mismo sa ating bansa, lalo sa Eastern Samar, Bicol Region, at ganoon din sa may Batangas at hanggang sa oras ito ay nasa West Philippine Sea. At Mr. Aurelio, kung makikita rin natin o mapapansin din natin base sa mga observations natin, bakit ba karaniwang sa northwest direction ang tinatahak ng mga bagyo kapag ganitong buwan ng Hunyo? Sa buwan ng Hunyo ay itong mga bagyo ay nabubuo mismo dito sa Pacific Ocean, kaya po ang movement kadalasan ng bagyo ay pa northwestward. Dahil ang isang impluwensya sa pagkakilos ng bagyo, itong high pressure area kung saan ay nandito sa bandang North Pacific High. Follow-up question na lang, Mr. Aurelio, dahil nga bukas ay July 1 na, so panibagong buwan na naman ito. Pwede ba natin bigyan ng overview? Ilang bagyo ba ang inaasahan natin sa buwan ng Hulyo? Inaasahan po natin sa bukas, July, ay 2 o 3 bagyo po. Okay, 2 hanggang 3 bagyo po ang inaasahan natin kapag po pumasok na tayo sa buwan ng July. Kaya po antabayanan po natin ang mga pagbabago sa ating panahon. Ayan, maraming salamat Mr. Aurelio sa inibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon.
Salamat din sa inyo at paalala po sa ating mga kababayan doon mismo sa nakataas ng public storm warning signal number 1 sa Pangasinan at Zambales. Patuloy po sila maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide at ganoon din sa mga nakatira sa mga baybaying dagat po doon na alerto po sila sa mga biglaang malalaking alon. Ayan nga po at natunghayan natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng Panahon TV mamaya po yung 8:30 ng gabi. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Kasama niyo po sa The Weekend News. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik po sa inyo, Miss Aya. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.